Bonjour mga ka-adventures! Nandito na naman tayo sa isang mini vlog. So dahil summer ngayon, naisipan ko nga mag-free diving. Pang 4 times ko na nga rin to as a fun diver. Pero hindi pa rin nakakasawa talaga. Sobrang enjoy kasi. Ayoko namang i-gatekeep sa inyo to, kaya i-share ko na ang aking experience. Tara! Sumakay kami ng bus dito sa Ceres Transport papuntang Mabini, Batangas. Sobrang comfy naman niya dahil malawak yung mga upuan at may TV rin naman. Maganda rin naman yung palabas sa TV. Nagbayad ako ng 249 pesos kasama ng mga kasama ko. Saktong 3 AM pala umaalis tong bus. So, nagkita-kita kami ng mga kasama ko dito ng 2:45 AM at on time talaga siya. Kahit hindi puno yung bus, umaalis talaga na. Habang tumatagal yung biyahe, pinapatay naman talaga nila yung ilaw nang sa ganun makatulog yung mga pasahero. Pero parang hindi ko muna trip matulog para kasing ang sarap mo nang dumungaw sa bintana tapos magmuni-muni. Pero kailangan ko pa rin matulog dahil pagdating natin dun sa dive site, pahinga ng konti tapos diretso dive na tayo. O paano ba yan mga adventures? Matutulog na muna ako. Ciao! After 2 hours and a half ng travel time, andito na tayo sa arrival area ng Batangas Grand Terminal. Kasama ko na rin pala yung mga kasama ko. Kumain din kami muna dito. At dumaan din ako ng 7-Eleven para bumili ng tubig. Dati kasi nagdadala ko ng tumbler kaso nabikatan na ako sa dala ko ngayon kaya bottled water na lang. Meron din naman kasing water dispenser dun sa accommodation sa diving site. Kasama rin pala yung pagkain, yung lunch, dinner, tsaka breakfast. Pati merienda rin pala. At dahil nakikrave nga ako sa maalat, bibili rin ako ng Nova. Kaso nga lang yung Nova nila pang pamilya. Gusto ko sana yung maliit lang kaya hindi na ako bumili. Itong tubig na lang talaga. Dumating na rin yung jeep na sasakyan namin papunta dun sa diving site na accommodation. Kasama ko na rin yung mga kasama ko. Halos kaya na naming rentahan yung isang jeep dahil 13 kami lahat. Nandito na rin tayo sa diving site. Excited na ako na ipakita sa inyo. Tara! Ano pang inaantay natin? Let's go! Nagpaparent din sila dito ng fins tsaka snorkeling gears. Karamihan sa mga kasama ko nagre-rent lang. Yung iba naman may sarili ng snorkeling gears. Inaayos na rin ni coach yung gagamitin namin para mamaya sa dive na buya. Meron din palang theory class para sa intro free diving. Since fun dive ako, natapos na ako dyan. Pero lahat dumadaan sa ganyan. Ano ba? Ano nga yung tanong? Nag-start ako free dive almost 3 years, 2023. So, nag-start ako noon, kasi ako sa tubig. Tapos birthday ko, naghanap ako ng gagawin. So, nag-intro ako sa City Hall. Mag-isa ko lang. Tapos, ayun, nung time na yun, hindi ka naman nagagawa. I mean, hindi ko magawa, hindi ako kapag-top dive. Ay, hindi ko siya magawa lahat. Pero, pinush ko lang siya ng pinush. Parenak na umalit. Tapos sabi, yun na, nag-okay naman na. Tapos, expectation. Bukod sa makababa, sana may ma-discover kayo sa free dive na magpapabalik sa inyo. Yun lang. Kasi lagi rin kami nandito So, sana makita nyo kung ano man yung nakita namin. Sana ma-addict din kayo. Hindi naman, ganda kasi. Basta, pag na-try nyo na ito sa open, doon yung may intake ko. Okay. Adik-adik na. Yun lang, sana makita, yun lang yung expectation. Kasi sana mag-enjoy lahat. Thank you. So in addition pala, tama ko, tinanagana. Yung ako, nagsimula ko, hindi ako free dive. Hindi ako free dive. So, pag may mga nagtatanong, pag free diving ba, kailangan ko yung buhay. So ako yung patunay na hindi lahat ng nagsastart po free diving, nagkaroon na. So,
natuto ako lumangoy, na-certify na ako. Yung first certification, saka lang ako natutulog. Kasi nung nag-training yung Coast Guard, yung sa Navy, tapos kami mga freediver, nag-collab kasi kami. So, doon ako natutuwa. So, tinuruan ako ng Coast Guard. Tapos sila naman, tinuruan namin ng freediver. So, yun yung reason na hindi lahat or hindi kailangan yung marunong ka lumangoy para matuto ka mag-freedive. Kasi yung swimming is ganito. Yung freediving pa ganito. So, magkaibang discipline sila. Okay? So, isa yun sa mga sasabihin nyo kung swimmer kayo. Okay? Then next. Swimmer or not swimmer? Swimmer na swimmer. Bakit ka nag-freedive? Nag-start ako ng freediving 2022. So, before nun, parang 50% na swimmer ako. Parang pag sa pool, kaya ko pumunta from one place to another, pero hindi ako kaya magtagal sa pool. Tapos, 2024, nag-stop ako ng freediving. Ito ko ng formal na swimming lessons. Though, yun nga, sabi ni ko, hindi naman siya required. Sabi, personal naman. Pero gusto ko lang. Tapos 2025, balik na ako. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Tapos nakita ko nag-freediving 2023. Parang nag-relief na yung lockdown. Tapos may pandemic. Ang daming videos ng freediving online. Tapos sabi ko, parang gusto ko yun. So, ginawa ko. Expectation sa inyo. Ayun, mag-enjoy lang kayo. Tapos, makinig sa coach and be patient. Lalo na sa sarili nyo. Lalo na kasi yung progress when it comes to freediving. Iba-iba per person. So, tama yung sinabi niyo. It's you versus you. So, wag niyo ikukumpara yung sarili niyo sa mga nag-freedive. Yung makikita niyo nag-freedive. Kasi, magkakaiba yung katawan natin. Okay, may mga tao talaga na mabibilis dito. May mga tao na nag-a-adapt pa. So, ganoon naman yung freedive. May mga naturuan din ako na Saturday na hapon na sila natuto kasi hindi nga nag-equalize. Pero i-discuss natin yung mga so, mga ganung bagay. So, huwag din nyo i-compare yung sarili nyo sa mga makikita nyo. It's always you versus you. So, kaya sila, training din sila kasi ang kalaban nila, yung mga previous na personal best nila or PB. So, kaya ganun yung ginagawa. Ganun naman yun. Kapag meron kang personal best, gusto mo higitan mo. So, through training, sunod-sunod na training, dun mo siya pa-PB. Hawak mo na yung PB. Yun. So, okay, simula na tayo. Dun, may questions pa kayo sa akin? Okay. Questions. So, kami yung mga mag-assist sa inyo. Kapag may questions kayo, mag-talk kayo. Sobrang hands-on talaga ni Coach Daryl pagdating sa freediving. Sana may natutunan din kayo sa kanya. Ang pinaka natutunan ko sa freediving ay huwag mo ikukumpara yung progress mo sa iba. Dahil may kanya-kanya tayo ng learning capability. Hindi lang naman sa intro freediving yun, pati rin naman sa fun dive, ganun pa rin. Ang kinaibahan nga lang ay kung paano mo mamasterin yung mga natutunan mo dun sa intro freediving. At syempre dahil fun dive ako, may pa-theory class din pero hindi ganun ka-in-depth kagaya ng intro freediving dahil dito alam na namin yung mga techniques, kailangan na lang namin hasain. Kung paano papahabain yung breath hold para mas matagal pa sa ilalim ng dagat. Gagawin namin ngayon ay isang training para humaba yung breath hold. Importante sa lahat ay yung pag-practice ng equalization. At bago tayo mag-dive, syempre kailangan muna natin ng stretching. Eto na
mga ka-advantagers, magda-dive na tayo. For preparation, kailangan perfectly fit yung mask. Kailangan hindi pinapasukan ng tubig. I'm using pala the low volume translucent mask. Nabili ko to sa Isla Free Diving Shop. So may kamahalan siya pero worth the price naman. Dahil naka-mask na tayo, kailangan din natin ikabit yung fins. May isa pala kaming kasama, nakakabili lang niya yung fins niya. Ibe-break in niya ngayon, kaya medyo nahihirapan siya ikabit. Mapapasana all ka na lang talaga. Hay, kailan kaya ako makakabili ng sarili kong fins? Alam ko naman na makakabili rin ako ng sarili kong fins. Pero ngayon, focus lang muna tayo sa training para mas makalalim, para mas ma-enjoy yung magandang fins. I-check ko rin tong camera ko kasi first time ko bilhin yung waterproof casing niya. Mukhang di naman siya pinapasok ng tubig. Meron lang moist sa loob pero hindi naman siya nakaka-apekto sa quality ng video. Hindi lang sa theory class natatapos ang intro free diving. Meron din briefing na tinatawag bago lumusong sa mismong dive. Eto na, papunta na tayo sa diving site. So, naka-mask on na, tsaka snorkel on. Para makapunta dun sa malalim na part, kailangan langoyin. Hindi naman mahirap lumangoy dahil naka-fins. Super enjoy kaya at nakakatuwa pa dahil makakakita ka pa ng mga coral sa ilalim. Kung saswertehin nga, minsan may nakikita kami ditong pawikan. Sana may magpakitang pawikan. Para kasing lucky charm ang mga pawikan, nagiging maayos ang dive ko pag nakakakita ko. Habang papunta nga kami dun sa malalim na part, may nadaanan kaming school of fish. Nang makarating na kami dito sa malalim na part, sinet up na ni Coach yung buya at nakapag-line training na kami. Ito na rin yung warm-up bago mag-duck dive. Itong line training ay isang paraan para matest mo yung equalization mo, kung tama ba na nakakapag-equalization ka, at syempre para malaman mo kung hanggang saan ang lalim na kaya mo. Disclaimer nga pala, the information provided in this video is for general information and educational purposes only. It does not constitute professional advice. While I strive to provide accurate information, it may not be appropriate for your specific circumstances. Please consult with a professional before taking any action based on this content. At dahil tapos na nga tayo sa line training, pwede na tayong mag-duck dive. Kahit fun dive na kami, nakabantay pa rin si Coach para tingnan kung maayos ba yung mga duck dive namin. Bago nga matapos itong fun dive session, humabol pa ako ng isang line training. Yung PB ko kasi nung last dive ay 10 meters. Sakto naman na itong line ay 11 meters. Gusto ko itry kung kaya ko na ba. At dahil hindi ko na napansin na sobrang lalim na pala nito, 3 na silang sumunod sa akin. Kitang-kita nyo naman na hands-on talaga sila sa mga students nila, na hindi ka nila papabayaan. At ang dali pa nilang lapitan pag may tanong ka, friendly approach talaga sila. Maabot ko naman yung ilalim na part, kaya lang pagbalik kasi sa taas parang kakapusin na ako ng hininga, kaya madaling-madali ako. Napagalitan pa ako ni Coach kasi hindi na kailangan mag-finning pag paakyat na.
Silipin naman natin yung intro free diving. Ang una talagang tinuturo dito yung line training. Nandito na kasi talaga yung proper equalization tsaka yung breath hold. Lahat naman dumadaan sa ganyan, miski ako nung una pa lang na nag-i-intro ako. It takes practice talaga, wala naman kasing nag-uumpisa na magaling agad. At dahil hands-on nga si Coach Daryl sa pagtuturo, after mo mag-line training, bibigyan ka niya agad ng feedback. Tama yung ginagawa mo na tumitigil ka. Ngayon, ano nangyari? Nakatayo ka, ito yung lubid, ito. So dapat, nakaganyan. So yung mata mo, parang nakaparallel siya sa lubid para masabi mo na yung kung alin yung hindi nagpapak na ito. Ganito. Papakita ko yung ginagawa mo kanina. Ganito siya. Kailangan ko kontrolin yung katawan ko kasi hindi ako sanay sa akin. Hindi mo kailangan ng fit. Hayaan mo lang siya. Hindi niya kailangan mag-fit. Ganun kasi ako. At nang pabalik na nga kami, may bumulaga sa amin. Nakakita kami ng pawikan! Sasabi mo talagang nag-enjoy ka sa dive kapag bumakat na yung mask sa mukha mo. Sa susunod ulit na vlog mga ka-advanturers. Ciao!